Sa gilid ng kalsada. Sa gilid ng isang abalang kalsada, may mga kwentong hindi napapansin. May mga kwentong tahimik, pero puno ng sakripisyo. Dati ka simulan sa yung pagtinda sa depende sa customer. Depende po sa expenses and sa hanip na. Pag-adlaw, 450. So, manit kita o 400. ay paano yung ginakasya yung mabenta sa pangatone? Pinag-divide ko lang sa amon nga pa ano sa balay mo sa pinaglan sa hati-hati ko lang. Go. Ano na, gusto ang presyo sa sa pagtaas? Like sa ano, sa mo gina mga karingan? Napiktuhan gid ang akong negosyo sa about sa pagtaas ang kalamay kag antika. Kay dati makalang ko sa kalamay sa lana, 1 na, karon 70 na. Kapugit siya na expense. Expenses niya. Tapos ang sa mantika is 80. Nag-120 na. So, dako kita na isa. Para maka ano lang ta nang makaginan siya. Go. Paano nyo na pagkasyahan? Paano sa like sa mga balik sa mga bata, sa mga daw yung mga benta? Ang ako nga binita kung sino lang hindi siya makasya, pero tungkol sa sa tawag niya pag ano sa negosyo, ako na lang ang nag-advise kung paano ko makasya sa pag-support sa mga bata sa mga pagtao namin tungkol sa karoon ng mga lasang Ate, ano ang inspiration mo ka while nakapatuloy ka sa pagbaligyan? Siyempre sa pamilya ko na parang patuloy ko ang negosyo. Go! Sino pag ano ang inspiration mo ate ka sa buong kabaligyan? Ang akong inspirasyon para sa mga bata ko, pamilya ko, na para sila kahalaga, ay mahirap ang buhay, laban pa rin ulan, basta magkaya para sa pamilya. Habang ang presyo ng gasolina at bilihin ay patuloy na tumataas, may mga taong patuloy na lumalaban kahit sa simpleng paraan. Si ate
ay 52 taong gulang, isang ina at isang tindera ng hotcake sa gilid ng highway. Araw-araw, alas 5 pa lang ng umaga, gising na siya, hindi para sa sarili, kundi para sa pamilya. Ngunit sa pagtaas ng presyo ng grocery, mas lalong humirap ang kanyang buhay. Dati, sapat na ang kanyang puhunan, ngayon kulang na. Habang tumataas ang presyo ng harina, itlog at asukal, bumababa naman ang kanyang kita. Sa gilid ng kalsada, umaasa si ate sa bawat dumadaang sasakyan. Ngunit hindi araw-araw ay may benta. Hindi lang si ate ang naghihirap, pati ang mga kanyang mga suki. Kapag mahal ang gasolina, kaunti ang bumabiyahe, at kapag kaunti ang tao, kaunti rin ang bumibili. Sa kanyang tahanan, mas lalong ramdam ang paghihirap. Ang kinikitang maghapon, kailangan pagkasihin para sa pagkain, bayarin, at pang-araw-araw na pangangailangan. Minsan inuuna niya pa ang kanyang mga anak para lang makakain. Tahimik ang kanyang sakripisyo, ngunit mabigat ito sa kanya. Sa murang hotcake na 5 pesos, kulang na kulang ang kanyang kinikita sa pang-araw-araw nila na gastusin, pagkain at iba pa na kanilang kailangan sa pang-araw-araw na buhay. Sa kabila ng lahat, hindi sumusuko si ate. Araw-araw bumabangon, araw-araw lumalaban. Sa kabila ng araw-araw na hirap, may mga pangarap pa rin kinakapitan si ate. Mga simpleng pangarap na para sa iba ay maliit, ngunit para sa kanya napakalaki. Ang pangarap ay hindi para sa sarili, kundi sa sumusunod na henerasyon. Ngunit hindi araw-araw ay may benta. Kapag umuulan o kapag matumal ang biyahe, halos wala siyang kinikita. Sa bawat araw na walang kita, may pangamba, hindi alam kung saan kukuha ng susunod na panggastos. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang ikot ng buhay. Sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pag-asa. Ang kwento ni ate ay kwento ng mga maraming Pilipino na lumalaban sa buhay. Sa gitna ng pagtaas ng bilihin, gasolina, patuloy silang kumakapit at lumalaban. Dahil para sa kanila, ang bawat araw ay hindi lang basta pamumuhay, kundi isang laban para sa kinabukasan. Sa gilid ng kalsada, doon matatagpuan ang kwento bihirang marinig. Ngunit kailangang makita. Ang kwento ni ate ay hindi tungkol sa pagtitinda ng hotcake, kundi tungkol sa isang ina na nagpapatuloy
na lumalaban sa gitna ng crisis. Sa bawat pagtaas ng presyo, may katumbas na hirap. Ngunit sa bawat pagsubok, may katumbas na lakas. Dahil ang tunay na yaman ng Pilipino ay ang kanyang tibay na loob at walang sawang pagsusumikap, pagtitiis at lumalaban, at walang sawang pagmamahal sa pamilya, walang sawang pagtulong, at walang sawang pag-asa.